Sukin ng mga bar, party, casino at social gathering si Tyrone Casano, 33 years old na playboy at kilalang womanizer. Walang sineseryoso at sakit ng ulo ng kanyang lolo na si Don Miguel. Madalas siyang sermonan na matanda at muli na naman siya nitong pinagsabihan na mag-Webes ng umaga. Hanggang kailan ka ba magiging isip bata, Tyrone? Kulubot na ako at lahat. Wala pa rin akong nagiging apo sa iyo. Puro ka na lang lakwatsa at pambabae. Wala ka naman sineseryoso kapag ikaw dinapuan ng sakit. Hewan ko na lang talaga sa iyo. Hanggang kailan ba ako magtitiis, ha? Sikmat na matanda. Hayan ka na naman, Grandpa. Kakarindi ka na. Daig mo pa si Grandma sa pagiging bungangera. Umay na talaga. Wala nga akong magustuhan. Hindi ko makita yung babaeng dapat kong seseryosohin. Tumigil ka na, ha? Mag-asawa ka na. Ako'y naiinip na. Kapag hindi ka pa nag-asawa, idodonate ko na lang sa bahay ampunan ang mamanahin mo. Huwag mo ako subukan. Gigil na dagdag pa ni Don Miguel. Hay, sige na nga. Anya at sa mismong gathering kinagabihan, pinapili siya ni Don Miguel sa mayayamang anak ng mga negosyante nilang kakilala. Mamili ka sa mga anak ng mga kasosyo ko dyan. Jane Chung, anak na may-ari ng hardware company. Clea Gabriel, anak na may-ari ng Gabriel's Gadgets Corporation. Mon de la Cruz, future heiress of House and Technology International Company. Rose Atienza, owners of chain of hotels and restaurant, at si Quincy Mortel, new CEO of Mortel's Realty. Kapag nakapili ka na, kakausapin ko agad ang mga magulang nila para sa arrangement ng inyong kasal. Mahabang lintanya ni Don Miguel habang tinuturo ang mga babaeng binanggit. I don't like them. All I want is her. Sabay turo ni Tyrone kay Laura na bagong hired na kasambahay sa mansyon ng kanyang lolo. What? Siya talaga? Any problem, Grandpa? Asawa at apo lang ka mo ang gusto mo. I want to marry her. Sa lahat ng binanggit mo, siya ang naiiba. She's really beautiful like a goddess. Kaya siya ang napili ko. Seryoso ka ba talaga? Walang halong biro, apo? Hindi ako nagbibiro, Grandpa. Kung ayaw mo, kalimutan mo na lang ang kasal o apo. Hindi na lang ako magpapakasal. Fine. I will transfer her to you. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako pinagtitripan at talagang pakakasalan mo siya, ha? Kawawa ang dalagang yan. Maaagang naulila. Kaya maaga rin nagbatak ng buto. Hay, whatever, Grandpa. Basta siya ang pakakasalan ko. Napailing nila si Don Miguel at agad ipinatawag si Laura sa kanyang tauhan. Kinausap niya ang dalaga sa may opisina niya sa mansyon. Laura? Don Miguel? Bakit niyo po ako pinatawag? I have a good offer to you. 30 million pesos in exchange for your lifetime happiness. Ha? Wait po. Hindi po ako bayang babae. Tsaka, nilarespeto ko po kayo ni Doña Isabel. Ayoko pong maging kabit or kahit... Loko kang bata ka. Hindi. Mahal ko ang aking asawa. Patapusin mo muna ako. Napahiya naman si Laura at hinayaan na matandang magsalita. Sige po, Don Miguel. Pasensya na. Akala ko Nakakatuwa ka talaga. Ganito, nakita mo naman si Tyrone, hindi ba? Yung sutil kong apo. Kahit tagal ko nang nasa stress sa isang yon. Puting-puti na ang buhok naming mag-asawa. Pero ni minsan, hindi man lang kami pinagbigyan nito. Gusto na namin ng apo sa tuhod at nais rin namin na magkaroon na siya ng sariling pamilya. He's 33 years old for Pete's sake. Sino na lang ang makakasama niya sa pagtanda? Oo nga naman. Kaya nga, ngayon gusto kong pakasalan mo siya. Kapalit ng 30 million. Ikaw kasi ang napili niya. Kung hindi kita magagawang kumbinsihin, wala nang pag-asa pang mag-asawang apo ko. Bakit po ako? Wala akong mga magulang at wala akong maitutulong sa kumpanya. Hewan ko doon. Nakikiusap ako sa iyo na pakasalan mo siya at paguhin ang pangit niyang ugali.
Napaisip naman si Laura dahil naaawa siya sa mag-asawang tumanggap sa kanya at na-appreciate niya ang kabaitan ng mga ito. Pumayag siya at maraham tumango. Sige po, Don Miguel, payag po ako. Paano po pala kung hindi ko siya makumbinse? Kaya mo yan. May tiwala ako sa'yo. Basta, kung nanakit siya physically o emotionally, akong bahala sa'yo. Hindi ko ito-tolerate ang apo ko. Maraming salamat po. Tinanggap ni Laura ang cheque na may lamang 30 milyon tsaka siya lumabas para bumalik sa trabaho. Kinabukasan ng umaga, transfer na si Laura sa mansyon ni Tyrone at halos magwala ang puso niya na magkaharap sila. Hindi niya akalain na may mas igagwapo pa si Tyrone. Welcome to my mansion, my dear future wife. Malanding pagbati ni Tyrone, nagtaasan naman ang balahibo ng dalaga at sa hindi maipaliwanag na dahilan kinilig siya. Gusto kong malaman kung bakit ako napili mo. Prangka niyang tanong. Dahil nagandaan ako sa'yo. Ikaw lang ang nababagi na maging asawa ko. Napaisip naman si Laura na baka akala ni Tyrone gaya siya ng ibang babae na mauuto nito at mabibilog ang ulo dahil lang lumaki siyang walang mga magulang. Matalino si Laura at madiskarte kaya kung inaakala ni Tyrone na jackpot siya dahil uto-uto ang babae, doon siya nagkakamali. Hindi yung sapat na rason para pakasalan mo ko. Mahalaga pa ba yun sa panahon ngayon? As long as pareho tayo nagbe-benefit sa isa't isa, walang problema. No, a marriage without love is a trash for me. Malaki ang posibilidad na puro disrespect lang ang maranasan ko. So, gusto mong kumbinsihin kita? Yeah, kung gusto mo lang naman na pakasalan ako, mamili ka na lang ng mga babae mo o babae nirekomenda ng lolo mo. Labas na ako. Sagot ni Laura tsaka tatalikod na sana nang hawakan ni Tyrone ang kanyang kamay. Kumabog na malakas ang dibdib ng babae roon. Stay. Susubukan ko. Kaya pakasalan mo na ako. Seryoso ang mukhang sabi ni Tyrone. Gusto ko pa rin na maging kasambahay dito. Ayoko nang wala akong ginagawa. Kung papayag ka, I'll stay. Fine. Do whatever you want. Napangiti naman si Laura at natigilan si Tyrone, halos matulala ang lalaki sa ganda ng dalaga. Inalis si Laura ang kamay ni Tyrone at dinala ang gamit niya pataas ng hagdan nang habulin ulit siya nito. May isa rin akong kondisyon. Stay with me. Sa kwarto ikaw matulog. Kinuha ng lalaki ang dala ng kasambahay at dinala sa kwarto niya. Walang nagawa si Laura kundi magpaubaya. Magtatabi na agad tayo? Oo. After a month, ikakasal ka na rin naman sa akin. Ganoon rin. Okay. Walang kamalay-malay si Tyrone na nagiging submissive na pala siya sa harap ng babae. Inayos si Laura ang mga gamit at hinayaan naman siya ng binata. Lumabas muna si Tyrone at nagpa siyang uminom ng alak sa may pool area. I like her guts. Nakangiting bulong ng binata. Na mga sumunod na araw, inabala ni Laura ang sarili sa pagtatrabaho bilang kasambahay. Ayaw niyang magbuhay prinsesa dahil pakiramdam niya kasama sa binayanan sa kanya ang pagiging katulong pa rin. Ilag naman ang mga kasambahay sa kanya dahil alam nilang fiancé siya ni Tyrone na kanilang boss. Kinagabihan, dumating si Tyrone at sakto namang nakalimutan ni Laura mag-lock ng pinto ng banyo. Hindi ko siya nakikita Anya nabuksan niya ang pintuan ng banyo, halos manlaki ang mga mata ni Tyrone na makita ang malamansana sa pang-upo ni Laura at ang sexy nitong katawan. Bigla siya nag-init at nakaramdam ng kakaibang bilis ng tibok ng kanya puso. Halos mamula ang pisngi ng binata. Sa lahat kasi ng mga babaeng nakita at nakama niya, si Laura lang ay may perpektong katawan. Mabilis yun namang isinara ulit ang pintuan na bigla itong lumingon. Hindi naman naabutan ni Laura si Tyrone, nakaramdam kasi siya na para bang may nakatingin sa kanya. Guni-guni ko lang ba? Anya tsaka mabilis sa tinapos ang pagsha-shower at nagsuot ng puting ropa. Lumabas siya at naabutan si Tyrone na nakahiga sa kama. Nagtulog-tulugan ang binata at pasimpleng binobosohan ang fiancé.
Can't wait to marry her and do all my wild fantasies. Bulong ni Tyrone sa kanyang isipan. Pagkatapos si Laura magbihis, humakbang siya palapit kay Tyrone at tumungaw para tignan ang mapapangasawa kung tulog nga. May sakit kaya siya? Tanong ni Laura sa sarili, tsaka hinawakan ang noo ni Tyrone. Lalo namang nag-init ang binata dahil sa kamay ng babae. Halos mapamura si Tyrone sa isipan dahil natatempt siyang halikan ito at gawin na ang bagay na iyon. May sakit nga yata siya. Anya at doon na naubusan ng pasensya si Tyrone. Hinawakan niya ang kamay ni Laura na nakahawak sa kanya at dahan-dahan tumitig sa mga mata ng dalaga. Kumabog naman ng malakas ang puso ng kasambahay sa sobrang kaba. What are you doing? Tinitignan ko lang kung may lagnat ka. Namumula ka kasi kanina. Tapos ang hawakan ko ang noo mo, tsaka leeg ang init mo. Uminom ka na ba ng gamot? Maybe I'm just too tired. Malamig ang aircon tapos lumabas ako kanina para kitain ang client. Mainit ang panahon. Baka sumingaw ang katawan ko. Bulong ni Tyrone para magdahilan. Tumango naman si Laura at lalayo na sana nang hatake siya ng asawa. Sir? Call me Tyrone. Always remember that I am your future husband, not your boss. Tumango ang dalaga. Okay, Tyrone. Pwede mo na akong bitawan. Nasa'yo naman kung iinom ka ng gamot. What if hindi talaga gamot na tablet ang kailangan ko, kundi ikaw? Can I take my meds now? Tanong ni Tyrone sa husky nitong boses na mula ang mukha ni Laura sa kanyang narinig. Huwag mo nga akong landiin. Hindi ako kagaya ng mga babae mo. Siya nga pala, kung gusto mo makonsummate ang kasal natin soon, huwag kang mambabae o titikim ng ibang putahe. I am against it. Ayoko ng lalaking para sa lahat at ayoko ring magkasakit. Napaisip naman si Tyrone at naalala ang itsura ni Laura sa banyo kaya kusa siyang tumango. Fine. Dapat ganoon ka rin. Oo, basta nagkakaunawaan tayo sa ganoong bagay, walang problema. Bubulong pa sana si Tyrone nang hatake niya si Laura nang mapatitig sa kanya ang dalaga kaya aksidenteng nagtama ang kanilang mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Laura at itutulak na sana niya ang lalaki nang hatakin siya nito sa bewang at siilin ng mainit na halik. Dahil yon ang unang beses na may humalik sa kanya, tila nawala sa sarili ang babae. Nadala siya ng halik at hindi na niya namalayang tumugon na pala siya. Don't hesitate to kiss me back. I'm your fiancé, Laura. Paalala pa ni Tyrone. Kinuha mo ang first kiss ko! Reklamo ni Laura matapos matauhan. Ako ang first kiss mo? Labis ang tuwa na nararamdaman ni Tyrone sa narinig tsaka niyakap ang fiancé. Ewan ko sa'yo, huwag mo akong biglain. Pinili mo lang yata ako para gawing pampalipas oras. Biglang nakaramdam ng inis si Laura. Kilala pa namang babaero si Tyrone at sa tuwing maaalala niya ang pagiging womanizer nito, naiinis siya. Hindi seryoso ako. Malay mo, mag-work tayo. Depende yun kung magtitino ka. What if? Sabay kapig ulit ni Tyrone sa bewa ng fiancé. Kumabog naman ng malakas ang dibdib ni Laura roon, hindi niya akalain natatablan siya ng charms nito. Kailangan mong baguhin lahat. Why? Di ba dapat kapag mahal mo tanggap mo? Tatanggapin mo? Nope. Kapag mahal mo kusa ka magbabago, hindi ka na kailangan diktahan o sabihan. Natigil na si Tyrone sa sinabi ni Laura. Pinakiramdaman niya ang puso at mas lalo lang siyang nagkakagusto sa dalaga dahil roon. Pumango si Tyrone at isinama si Laura sa dining area para kumain ng hapunan. Let's eat. Bigla ako nagutom. Di pa nga pala ako nakain. Hindi na kumibo pa si Laura at sinabayan ang lalaking kumain. Panay ang sulyap nila sa isa't isa at kapag magtatama ang kanilang mga mata, pareho silang kinikilig at nag-iwas ng tingin.
Pagkatapos silang kumain, nagpasya silang maglakad-lakad muna sa labas sa mansyon para magpababa ng kinain. Bukod pa roon, nagtanong din sila sa mga bagay na gusto at ayaw nila para mas makilala ang isa't isa. Kailan pala aasikasuhin ang kasal? Wala naman sigurong mananabunot na lang sa akin bigla kapag pinakasalan mo ko, o kaya sisigaw ng itigil ang kasal sa mismong araw ng kasal natin? Biro ni Laura. Wala. Padodoblehin ni Lolo ang security sa kasal natin. Tsaka kahit naman naging babaero ako, hindi ako nanakit ng babae. Una pa lang sinasabihan ko na sila na wala akong balak mag-commit. Bakit hindi ka nagseseryoso? Wala pa akong makitang babaeng mamahalin ko na ako lang rin ang talagang gusto. Sabay titig ni Tyrone kay Laura. Malay mo naman, yung babaeng pinaglalaruan mo seryoso pala. Ikaw lang talaga ang gusto. Malabo yun. Lagi ko nalalaman ang totoo. Hindi lang ako. Taga ni Tyrone, tumango naman si Laura at naiintindihan naman ng dalaga ang ibig sabihin ni Tyrone, pero natigilan siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. Bakit? Kung sakali bang sumugal ako sa'yo, ipapanalo mo ba ako? Kumabog na malakas ang puso ni Laura sa kanyang narinig. Iba kasi kapag babaero na ang nagtanong na para bang walang kasiguraduhan ang bagay na yun para sa kanya. Kung magpapakatino ka, ipapanalo kita. Napangiti naman si Tyrone sa narinig. Bigla siyang kinilig. Sabay silang pumasok sa loob ng mansyon at tumiretso sa kanilang kwarto para matulog. Samantala, naging abala si Laura kinabukasan dahil dumating na ang mga organizer ng kanilang kasal, pati mga designer na pinapili siya ng design ng wedding gown na susuotin niya. Naging abala silang dalawa ni Tyrone sa mga sumunod na araw hanggang sa maging maayos na ang lahat at dumating ang araw ng kanilang kasal. Ito na talaga. Ikakasal na ako. Sana lang maging ayos ang pagsasama namin. Humakbang si Laura sa red carpet papunta sa kanyang groom. Sabay na tumibok na mabilis ang kanilang mga puso. Parehong namangha sa kagandahan at kagapuhan ng isa't isa. Pakiramdam nila sila lang ang naroon. Naglahad ng kamay si Tyrone at tinanggap naman yun ng dalaga. Pareho silang humarap sa pari at nagsimula na rin magsalita ito para sa seremonyas ng kasal. Mabuti na lang pumayag kang pakasalan ako. To be honest, naaawa ako sa mga lolo at lola mo. Mabait sila sa akin kaya ayokong hayaan na sumasakit ang ulo nila dahil sa'yo. Napangiti naman si Tyrone dahil isa sa katangian na babaeng gusto niya ang pagiging maalalahanin sa kanyang mga lolo at lola. Kaya nakaramdam siya ng tuwa dahil hindi siya nagkamali ng babaeng gustong makasama habang buhay. Samantala, nakikinig sila at sumasagot sa pari hanggang sa magpalitan na sila ng pangako sa isa't isa. I am Tyrone Casano. Want Laura Hernandez to be my lawful wife in good times and bad times, in sickness and in health, till death do us apart. Kahit anong mangyari, hindi ko siya pababayaan, lolokohin o sasaktan. I've been a jerk for a long time, pero na makilala ko siya, alam kong siya na ang soulmate. Hindi ko siya paiiyakin at sabay kaming mangangarap. Magkasamang bubuo ng sariling pamilya ng busog sa pagmamahal. Natigil na si Laura. Ramdam niya ang malakas na tibok ng kanyang puso sa mga oras sa iyon nang marinig ang sincere na wedding vows ni Tyrone. Ako, si Laura Hernandez, tinatanggap si Tyrone Casano bilang aking asawa. Sa hirap man o ginhawa, kalungkutan o kaligayahan, nangangakong magiging tapat at maunawaing asawa. Hindi siya ipagpapalit o lolokohin, nangangakong magiging katuwang niya sa lahat at iintindihin siya. Handang maging sandalan, kaibigan at partner. Sabay kaming bubuo ng pamilya ng masaya at magkasama habang buhay. Mamahalin ng isa't isa, pati na rin ang aming bubuing pamilya. Halos mamula naman ang pisngi tsaka tenga ni Tyrone sa sobrang kilig. Muling nagsalita ang pare at nagpatuloy ang seremonyas ng kasal. Hanggang sa isild nila ng matamis na halik,
Kilig naman sila Don Miguel at Doña Isabela sa dalawa. Pagkatapos sila mag-picture taking sa simbahan, dumiretso na sila sa mansyon dahil doon ang reception. Naging abala sila sa program at nagpasalamat sa mga bumabati sa kanila ng congratulations. Thank you po. Kain na po kayo. Salamat sa pagpunta. Salamat po sa pagpunta ninyo at sa mga regalo. Nakangiting saad ni Laura. Pinuri naman sila ng mga bisita. Matapos silang asikasuhin ang mga bisita, sabay na silang kumain. Are you tired? Magpahinga ka na. May mga waitress naman dito na mag-a-assist sa mga bisita. Ako ang bahala. Susunod na lang ako mamaya. Baka sa gwapong mukha ni Tyrone ang pag-aalala, kaya kinilig si Laura, pero hindi siya nagpahalata. Ayos lang ako. Mamaya na. Nagpalit lang saglit si Laura at muling bumalik. Abala naman si Tyrone sa mga bisita at naupo na sa harap ng mga ito para sabay silang uminom. Niyakag rin nila si Laura uminom at pumayag naman ito. Kahit na yon ang unang beses na iinom si Laura. Nainom ka ba? Umiling ang dalaga. Hindi, ngayon lang. Huwag kang papasobra. Guys, hindi umiinom ang asawa ko. Konti-konti lang siya. Ayos lang naman. Nahihiyang sagot ni Laura pero hinawakan ni Tyrone ang kamay niya kaya hindi mapigilang kiligin ng babae. Ramdam niya ang concern sa boses ng asawa. Kinantsawan nila ang dalawa kaya lalong nahiya si Laura at namula ang pisngi. Nakyutan naman sa kanya si Tyrone kaya dumukwang ang lalaki at humalik sa pisngi ng babae. Wala naman nakapansin sa kanila, bahagyang hinila ni Tyrone ang upuan ng asawa kaya kumabog na malakas ang puso ni Laura sa kaba at pinaghalong kilig. Uy! Gusto ko lang na malapit tayo sa isa't isa. Mas lalo tuloy kinilig ang babae sa kanyang narinig. Hinayaan niya si Tyrone sa gusto at uminom na lang ng alak. Habang tumatagal, nagiging panatag si Laura sa kanilang mga kasama. Hindi niya tuloy na malayan na nasosobrahan na siya sa nainom. Natigil lamang siya nang hawakan ni Tyrone ang kamay niya na may hawak na alak. Tama na. Namumula ka na. Halatang lasing na. Oo nga. Medyo nagdadalawa na ang paningin ko. Saad ng babae. Bigla siyang tumayo kaya lalo siyang nahilo. Mabuti na lang at nagawa siyang alalayan ni Tyrone sa bewang. Careful. Guys, hindi na kami iinom ng aking asawa. Magpapahinga na kami. Kinantsawan ulit sila ng mga ito kaya natawa na lang sila dahil niloloko silang gagawa raw ng baby. Umalis sila roon na inaalalayan ni Tyrone ang kanyang asawa. Pareho silang lasing pero ayos pa ang lalaki. Nakarating sila sa kanilang kwarto at saktong harap ni Laura kay Tyrone nang aksidenteng nag-ekis ang mga paa niya. Muntikan na siyang masubsob sa malamig na tiles. Mabuti na lang at nahila siya ng asawa. Nagkatitigas sila sa mga mata kasabay ng malakas sa tibok ng kanilang mga puso. Salamat ulit. No worries. I'm your husband after all. Amoy nilang dalawa ang tapang ng alak at tila may nagtulak sa kanilang halikan ng isa't isa. Humawak si Tyrone sa likod ng asawa at walang alinlangang sinakop ang labi ni Laura. Hindi naman tumanggi ang babae at mas nilaliman pa ang halik. Sabik nilang hinalikan ng isa't isa habang ekspertong gumagalaw ang kamay ni Tyrone. Humahaplos ito sa bawat parte ng katawan ng babae. Ramdam ng lalaki ang lambot ng malusog na dibdib ng asawa. Nakakabaliw. Ganyan nga. Mabaliw ka lang. Tugon ni Tyrone habang sinasamba ang asawa hanggang sa nauwi yun sa mainit na tagpo sa kama. Hayok nilang inangkin ang isa't isa. Lumipas ang ilang oras na halos mauubos na nila lahat ng posisyon hanggang sa pareho silang nakaramdam na matinding pagod at nakatulog. Samantala kinabukasan ng umaga, halos mahilo si Laura na magising. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at doon niya nakita ang gwapo niyang asawa. Biglang namula ang pisngi niya na sumagi sa isipan ang mainit na sandaling pinagsaluhan nila noong gabi. Good morning, wife. Good morning.
Halos mamula ang mukha ni Laura roon, hindi niya alam kung paano haharapin o kakausapin ang asawa. Don't worry, I will take responsibility. Tsaka, mag-asawa na tayo. Normal lang ang ginawa natin. Biglang sabi ng lalaki na mapansin ang namumulang pisngi ni Laura. Dapat lang, ikaw ang una ko. And I will make sure that I will be also your last. Tsaka inangat ni Tyrone ang baba ni Laura. Hindi naman mapakali ang mga mata ng babae dahil sobrang lapit na naman ng kanilang mga muka. I want to kiss my wife. Can I? Naglalambing na tanong ng lalaki. Hindi naman nakasagot si Laura dahil halos magwala ang kanyang puso sa sobrang kilig. Kaya siniil na ni Tyrone ang labi ng asawa. Namilog naman ang mga mata ni Laura pero kalaunan ay namungay rin. Kusa siyang tumugon sa halik. Isang mainit at matamis sa halik ang pinagsaluhan nila sa umagang iyon. Naadik ako sa labi mo. Ganyan lang talaga siguro kapag bago. Paano kung hindi? Hanggang dulo? Let's see. Halika na. Nagugutom na ako. Nakangusong yakag ng babae. Napangiti naman si Tyrone at kinarga si Laura. Halos mga matis ang pisngi nito roon. Dinala ni Tyrone ang asawa sa banyo at sabay silang nag-toothbrush tsaka naligo. Mabilis silang nagbihis pagkatapos at tumiretso palabas para kumain sa may kusina. Ramdam ni Laura ang pakanang-kanang sulyap ni Tyrone sa kanya kaya nahirapan siyang lumunok ng pagkain sa sobrang hiya. Tama na nga. Hindi ako makakain ng maayos. Sorry. Ang ganda mo kasi. Bolero? Hindi ako nagbibiro. Sadyang nagagandaan ako sa'yo. Maraming magaganda dyan pero kakaiba yung alindog mo. Oo na lang. Damihan mo ang pagkain, baka gutom ka lang kaya ganyan. Napailing na lang si Tyrone dahil ayaw maniwala ng kanyang asawa. Pagkatapos nilang kumain, nagpaalam muna si Tyrone dahil kailangan siya saglit sa opisina. Naiwan naman sa mansyon si Laura at kahit na nahihirapang kumilos dahil masakit ang nasa pagitan ng hita, naglinis pa rin siya. At nagtrabaho, todo awat naman ang mga kasambahay sa kanya. Hayaan niyo akong tumulong. Boring ang talaga kapag walang ginagawa. Nasanay na ang katawan ko. Wala na silang magawa dahil mapilit ang babae. Samantala, kinakausap si Tyrone na sekretary niya si Julius pero wala siya maiintindihan sa sinasabi nito. Lumilipad kasi ang isip niya sa naganap sa kanila ni Laura. Ano nga ulit yun, Julius? Tanong ng lalaki. Napailing na lang si Julius at muling nagpaliwanag. Okay, pakischedule next week ang meeting tsaka site visit ko. Tumango naman si Julius at nagpaalam na si Tyrone. Gusto na niya ulit makita ang kanyang magandang asawa kaya inasar siya ni Julius sa lakas tama kay Laura. Hindi I just find her interesting. Defensive na sagot ng lalaki. Nakauwi si Tyrone sa mansyon na makaalis na siya sa kumpanya. Naabutan niya naman si Laura na abala sa pagwawalis ng bakuran ng mansyon. Hey! Nagtatrabaho ka na agad? Hindi ba masakit ang... Hindi. At wag kang maingay. Boring kasi at wala akong magawa. Ano naman? Mag-asawa tayo. Normal lang ang ganoon topic. Kahit na. Halos mamula ang pisngi ni Laura sa sobrang hiya. Napangiti naman lalo si Tyrone tsaka siniil ng halik ang asawa. Nataranta naman si Laura dahil baka may makakita sa kanila. Nakaramdam siya lalo ng hiya pero nang kabigin ng asawa, tumugon na rin siya sa nasabing halik na may parehong intensidad. Ikaw talaga, wala kang pinipiling lugar, anya habang natatawa. Mansyon ko pa rin naman ito. Tugon ni Tyrone kaya napapailing na lang ang babae. Hinawakan ng lalaki ang kanyang asawa at hinila ito papunta sa loob ng mansyon. Tama na yan. Ayoko napapagod ka. Tsaka paggabi na, kumain na tayo ng hapunan. Bigla ako nagutom. Parang gusto kitang... Shut up! Napipiko na saway ni Laura. Natawa naman ang lalaki at tumahimik na lang. Sabay silang kumain sa dining area at nagpahinga sa kwarto pagkatapos.
Isang araw, nagpasya silang magpunta sa beach. Halos matigilan na naman si Tyrone sa sobrang sexy ng kanyang misis. Napansin niya pa ang driver nilang si Eman na nakatitig rin pala sa asawa niya habang naglalakad si Laura patungo sa dagat. Wala talagang magagawa kapag maganda at sexy ang asawa. Kahit hindi siya mayaman, daig niya pa ang mga anak mayaman. Kutis pa lang, porselana na. Tumayo si Tyrone at sinamahan si Laura maligo sa dagat. Kinabig niya ang bewang nito. Look, natutulala sa'yo si Eman. Parang nakakapagpasisi pa na nagsama ako ng driver. Huwag kang ampraning. Mamaya sa dagat naman talaga siya nakatingin, hindi sa akin. Nakakahiya rin pag masyadong assuming. I am telling the truth. Lalaki rin ako at alam ko ang ganyang galawan. Oo nga pala. Gawain mo. Teka. Ako na naman ang nakita mo. Tignan mo. Sabay senya si Tyrone na tumingin si Laura kay Eman. Nalaki naman ang mga mata ng driver at nag-iwas ang tingin na lumingon sa kanya si Laura. Baka nagkataon lang. No, kanina pa siya. Sagot ng lalaki tsaka hinila si Laura para lumangoy. Nang umahon, sinakop niya ang labi ng asawa at mas nilaliman pa ang halik. Masaya silang naliko at sumakay sa banana boat. Talagang enjoy na enjoy ang mag-asawa. Kinagabihan, sumakay sila sa floating cottage at doon uminom ng alak. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Low tide eh. Masarap talagang uminom sa ganito. Pero ito rin ang first time ko nasubukan. Laging bar o kaya social gatherings. Pero simula na makilala kita, hindi na. Ikaw na lang ang yayakagin ko kaysa makipag-inuman sa iba. Good, magbago ka na. Nag-inom lang sila at nang malasing, bumaba sila sa tubig para maligo. Maligamgam naman doon kaya walang kaginaw-ginaw. Yumakap si Tyrone sa likod ng asawa. Masarap pala sa pakiramdam yung ganito. Lahat ng ginagawa ko kasi noon, puro pagliliwaliw lang. Hindi sumagi sa isip ko ang magseryoso at ma-experience ang ganito. Ito rin na first time ko at aminadong masaya naman. Iniharap ni Tyrone si Laura at siniil ng mainit na halik, sabay na tumibok ang mabilis ng kanilang mga puso. I want us to be together forever. Hindi ako naniniwala sa forever until I met you. As long as hindi mo ko lolokohin o ipagpalit, walang magiging problema. I won't. Hindi naman sumagot si Laura at nagpasya na silang umahon para magbanlaw tsaka matulog. Nagsumunod ng araw, nag-snorkeling silang dalawa. Panay ang sunod ni Tyrone sa asawa habang naglalangoy ito. Tuwang-tuwa naman ang babae sa mga corals at iba't ibang sea creatures sa ilalim ng dagat. Na makaahon, nangisda sila at nakahuli ng iba't ibang isda ang mag-asawa. Astig! May pang-ulam tayong isda! Para mamaya na tayo talaga ang nakahuli. Nakaka-proud ah. Oo, basic lang naman to. Mayabang. 3 piraso nga lang ang huli mo. Samantalang lagpas 10 yung akin. Sus, sadyang lapitin ka lang ng isda. Napailing na lang si Laura sa palusot ni Tyrone. Bandang hapon nang huminto sila at bumalik na sa resort. Pag-aari ni Tyrone ang malalaking beach resort na iyon. Tanging si Laura lang ang babaeng dinala niya roon para maglibang, kaya masaya si Laura. Nagpasya silang mag-ihaw ng mga isda at napahanga na naman si Laura sa asawa. Dapat pala, nag-aaral na rin akong maglinis ng isda. Oo, paano kung walang ibang gagawa nito para sa'yo at nagkataob na na-stranded ka, di gutom ang aabutin mo. Sabagay, pero malabo yun. Hindi ka sure. Pagkatapos mag-ihaw, kumain na sila. Bumawi naman si Tyrone sa asawa at siya na ang naghimay ng isda. Todo asikaso ang lalaki, kaya naman napapangiti si Laura at kinikilig. Kumanta sila sa video kaya at mas lalong na-inlove si Tyrone sa sobrang lambing ng boses ng babae. Ang dami mo naman talent, tapos ang ganda mo pa. Sige, mambola ka pa. Nagsasabi ako ng totoo, Laura. Akala mo naman sa akin. Bolero at babaero, kaya inborn na sa'yo ang mabulaklak na salita. Grabe ka naman sa akin manghusga.
Nginitian lang ni Laura ang asawa kaya napailing na lang si Tyrone. Hindi naman nakaligtas ang babae dahil mabilis siyang kinabig nito. Ano na naman? Kung hindi rin lang kita mapapaniwala, di patutunayan ko na lang yung sinabi mo. Mambababae ka? Halos magsalubong ang kilay ni Laura roon. Hindi, ipaparamdam ko na lang sa iyo na sincere ako. Sabay kindat ni Tyrone at halik sa labi ni Laura. Kinilig naman ang babae. Itinulak nito ang asawa at nagsimula na silang kumanta ulit. Nagduet ang dalawa. Aminado naman si Laura na may talent rin sa pagkanta si Tyrone. Nakaka-overwhelm ang boses ito at nakakakilig. Nang matapos at magsawa sa pagkanta, naglakad-lakad na sila sa may dalampasigan habang magkahawak ang kamay. Sa tingin mo, hanggang kailan ka lang? Hanggang kailan na? Bago mo ako pagsawaan gaya ng mga babae mo. Sira ka. Hindi ka lang basta babae. Asawa kita. Iba ka sa kanila. Not sure. Sa una lang naman magaling ang mga lalaki. What if hindi ako? What if matagal pala ako at hanggang huling hininga natin? Ayokong umasa dahil isa kang playboy. Ouch naman. Dati baliwala lang sa akin pag may nagsasabi ng ganyan. Ngayon, nababat-hurt na ako. Sagot ng lalaki, hindi naman kumibo si Laura. Nang lumalim na ang gabi at nagsimula ng humampas ang sariwang hangin, nagpasya na silang bumalik sa loob ng villa para matulog. Makalipas ang isang linggong honeymoon sa beach resort, bumalik na sila sa mansyon. Naging abala si Tyrone sa trabaho, kaya naman si Eman ang madalas kasama ni Laura. Nagpupunta ang babae sa mall para mamili ng gamit, ang perang ibinigay ni Don Miguel. Nag-donate rin siya ng pera sa may orphanage at nasalanta ng nakaraang bagyong uwan. Napakabait mo naman, ma'am. Binigyan rin ni Laura si Eman. Hindi naman, sadyang malaki lang ang hawak kong pera. Pero huwag ka maingay ha, baka sugurin ako ng mga tao. Mahirap na. Oo naman, ma'am. Hindi ko kayo ipapahamak. Salamat po rito sa 20,000 pesos. Malaking tulong na to para sa kapatid kong nag-aaral. Nax, ang bait po naman kuya. Umuwi sila at patuloy pa rin silang sa pagkakwentuhan. Walang kaalam-alam si Laura na naroon na pala si Tyrone. Mataman itong nakatitig sa kanila mula sa second floor na mansyon. She has the guts to love with other men, huh? Samantalang pag ako ang kasama ang stoic at bihirang ngumiti o tumawa. Mas gusto niya pa bang kasamang Emma na yun? Napipiko na kinuyom ni Tyrone ang kanyang kamay. Nakaramdam siya ng selos pero hindi niya muna kinompronta ang asawa. Nang sumunod na araw, nakita na naman ni Tyrone sila Laura at Eman na nagkakwentuhan sa may malapit na fountain ng mansyon. Nagwawalis ang asawa niya sa harap habang nakikipag-usap kay Eman. Ma'am, birthday ng kapatid ko bukas. Punta kayo. Sure! Masayang tugon ni Laura. Kasama ako. Napalingon sila kay Tyrone at nahiya naman si Eman, tsaka muling nag-angat ng tingin. Sige, Sir Tyrone. Bakit parang ayaw mo na kasama ako? Uy, Tyrone! Saway ni Laura sa asawa. Iba kasi ang tono ng boses ito. Hindi na naman nagsalita pa ulit ang lalaki. Sama kayo, sir. Nakakahiya. Hindi kasi bongga ang handaan. Here, dagdagan mo at ipaghanda mo ng ayos ang kapatid mo. Hindi na, sir. Nagbigay naman si Ma'am Laura sa akin. Tanggapin mo na. Sabay lagay ni Tyrone ng pera sa kamay ng driver. Hinila niya naman ang kamay ni Laura papasok sa loob ng mansyon at umakyat sila sa kanilang kwarto. Binibigyan mo ng pera ang driver? Saan galing ang pera mo at bakit mo siya binibigyan? Salubong ang kilay na tanong ng lalaki. Kay Lolo Miguel, natulong lang ako at alam mo naman yun ang paraan para makatulong sa kanyang kapatid. Masama na bang tumulong ngayon? Nagpasama kasi ako na sa kanya sa orphanage kaya nagbigay ako ng kaunting tulong. Hindi siya nang hingi. Alam mo, napapaisip ako kung paano ka napapayag ni Grandpa. What do you mean? Binayaran ka niya? Natahimik si Laura.
Bigla siya na guilty dahil binayaran siya at tinanggap niya yon. Iba pa rin tingnan ang taong tumatanggap ng kabayaran. Oo, akala ko ba genuine yung concern mo sa mga lolo at lola ko? Pero hindi pala, dahil binayaran ka. Biglang nadismaya si Tyrone. Kasama na yon, pero syempre nakataya ang sarili kong kaligayahan. Paano pala kung hindi mo ako magustuhan at lokohin mo lang? Tapos basta lang ako nagpakasal sa'yo. Pinakasalan mo lang ba ako para sa pera? Para makinabang ka? Hindi naman intensyon ni Tyrone ang husgahan si Laura, kaya alam nasasaktan siya na yun pala ang dahilan kaya ito pumatol sa kanya. No, pero alam kong hindi ka maniniwala dahil mahirap lang ako. Yung pera na binigay ng lolo mo, dinonate ko ang iba sa orphanage at sa nasalanta ng bagyong uwan noong nakaraan, kaya may kinapuntahan. Kung pera lang ang habol ko sa'yo, sana napakaluho ko ngayon. Pero nakita mo ba ako nagpabili ng kung ano-ano? Malamang, hindi basta-basta pera lang ang ibinayad ni Grandpa. Maybe it's huge, kaya hindi mo pa ako kailangang perahan ngayon. Ayan! Lumabas rin mula sa'yo na ang tingin mo sa akin ay gold digger. Sa nalaman ko, iisipin ko talagang yun lang ang habol mo, pero di ibig sabihin na mukha ka ng pera. Kasi sa lahat ng taong nangangailangan, nag-take advantage ka lang sa sitwasyon. Nakakapagsisi lang na kasalanan ko dahil hindi ako nagtino. Tumalikod si Tyrone kay Laura. Naging emosyonal ang lalaki. Lumabas siya ng kwarto at sumakay sa kotse. Dumiretso si Tyrone sa bar at nag-inom. Hindi siya kumain kaya mabilis siyang tinamaan ng alak. Halos hindi na umalis roon ng lalaki. Inabot si Tyrone ng 3 araw sa bar. Nagstay siya sa VIP room. Nakatulog siya roon pero hindi sapat. At sa tuwing magigising siya, panay pa rin siya inom. Nagawa niya magpakalasing na walang pahingahan. Kung kailan naman handa na ako magseryoso sa babae, tsaka pa ako nakaranas ng ganito. Pinatulan lang ako para sa pera. Ako, isang malaking insulto sa pagiging womanizer ko at playboy. Pagak na tumawa si Tyrone tsaka muling tumungga ng alak at nilunod ang sarili sa alak. Samantala, hindi naman mapakali si Laura dahil wala pa rin si Tyrone. Ilang araw na itong hindi umuuwi. Nakausap niya na rin ang sekretarya nito tsaka mga malalapit na tao na maaaring makasama ng asawa. Inutusan niya pa si Emma na hanapin ang asawa. Wala ma'am, wala naman daw pong business trip at hindi rin nagagawi sa kumpanya. Lagot ako kay lolo nito. Nababahalang sagot ni Laura pero masangingibabaw ang pag-aalala niya sa asawa. Alam niyang galit si Tyrone sa kanya. Kinagabihan, bumisita si Don Miguel sa mansyon at kabado itong hinarap ni Laura. What happened? Hinahanap mo na si Tyrone? Opo, nalaman na niya na binayaran niyo lang ako, kaya nagalit at umalis. Pang ilang araw na niyang hindi umuuwi. Nag-aalala ako, Grandpa. Pakiramdam ko ang sama ko. Tumanggap ako ng pera. Hindi mo naman kasi kilala si Tyrone. Tsaka ako ang may gusto na pakasalan mo siya. Pati ito. Kaya wala kang kasalanan, Laura. Gusto niya pa talaga? Oo, iha. Sinabi ko na sa'yo before. Hindi kaya gusto na talaga niya ako? That's good. Kung gusto ka ng apo ko, basta wag mo lang siyang ipagpapapalit o lolokohin. Kung nagagalit siya dahil nagpabayad ka, dapat maintindihan niya ang sitwasyon. Sinabi ko naman po, kaya lang di pa ako naaamin na gusto ko na rin siya. Napangiti si Don Miguel dahil masaya siya sa dalawa. Kasama sa buhay mag-asawa ang pagtatalo. Basta pag-usapan niyo lang na mabuti. Siya, aalis na ako. Wala pala akong dapat ikabahala. Nagtatantrums lang ang aking apo. Uuwi rin yon. Sagot ng Don at umalis na. Hindi naman mapakali si Laura dahil wala pa rin si Tyrone. Naka-off pa ang phone nito kaya hindi niya magawang kontakin ng asawa. Nasaan na kaya yun? Anya habang nag-aantay sa asawa niya. Nakatulog na naman siya sa sofa dahil doon.
Nagising siya na marinig ang boses ni Eman. Ma'am, kasama ko si Sir. Nagpasundo sa bar. Bar? Pupungas-pungas sa tugon ni Laura habang nagmumulat ng mga mata. Nakita niyang aking ni Eman ang asawa. Sabi ng bouncer, 3 araw na daw si Sir sa VIP room nila. Naglalasing, walang kain. Kainis talaga. Wala namang babae, kaya lang. Alak marami. 3 araw ba naman? Napailing na lang si Laura sa kanyang narinig. Patulong ako. Padala siya sa taas at kwarto namin mag-asawa. Tumango si Eman at sinunod ang sinabi ng amo. Dinala niya si Tyron sa kwarto at lumabas na. Naiwan naman doon ang dalawa. Nagpadala si Laura ng mga gamot tsaka kailangan para sa asawa. Pilit niya itong dinala sa banyo para paliguan dahil sobrang baho na talaga ni Tyron. Amoy na amoy ang alak sa lalaki. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ko alam kung lagnat o dahil sa alak kaya ganito kakainit. Sermon ng babae sa kanyang asawa. Inalis si Laura ang suot na damit ni Tyron, tsaka niya ito pinaliguan. Sinabon at sinampuhan. Hindi niya mapigilang mamula nang linisan niya ang pribado nitong katawan. Pagkatapos niya linisan at paliguan si Troy, pinunasan niya ang katawan nito at pinihisan ng ayos. Napakapasaway, anya. Umayos naman ang pakiramdam ng lalaki dahil sa paliligo, pero naroon pa rin ang apoy nito. Kaya gumamit na ang babae ng thermometer at nalaman na nilalagnat pala talaga si Tyron. Dumating ang mga kailangan niya at pinakain muna niya ng lugaw ang asawa bago pa inumin ng gamot. Siya kanya ito hinayaang magpahinga. Naalipungatan naman si Tyron na makabawi ng tulog. Laura, nananaginip lang ako, di ba? Nasa bar ako. Bulong ni Tyron, medyo humupa na ang lagnat nito pero halatang nahihilo pa. Bakit pa nilulunod mo ang sarili mo sa alak? Sobra ka nagpakalasing. Nilagnat ka na tuloy. Hindi ko matanggap. Hindi matanggap ng pride ko na pinakasalan mo lang ako para sa pera. Masakit yun para sa akin dahil seryoso ako sa'yo. Sineryoso kita. Niyakap ni Laura si Tyron pero itinulak lang siya nito. Oo, pinakasalan kita dahil inutos sa akin. Pero habang tumatagal, nafo-fall na ako sa'yo. Seryoso na ako sa'yo. Mas natatakot nga ako na baka lokohin mo lang ako kasi retired playboy ka, a famous womanizer. Paano pala kung nagmamasteral ka lang pala sa akin? I am not. Alam mo bang totoo na pinapili ako ni Grandpa? Sobrang daming mayayamang babae na anak ng mga negosyante. Maganda at sexy, pero wala akong pinili na makita ka. Hindi ko rin alam sa sarili ko noon bakit ko pinili ang babaeng kagaya mo. Tinanong ako ni Lolo noon, pero desidido talaga akong ikaw na. Pag-amin ni Tyron, kumabog na malakas ang puso ni Laura sa kanyang narinig. Humawak siya sa batok ng asawa at sinakop ang labi ni Tyron. Hindi dahil sa pera o ano. Gusto kong ayusin natin ang pagsasama natin. Simula noon, gusto kong mahalin natin ang isa't isa. Totoo? Hindi ba ako lasing o nananaginip? Tanong ng lalaki, bahagyan namang natawa si Laura. Lasing ka pero hindi ka nananaginip. Totoo ito, Tyron. Sabay halik ni Laura sa labi ng asawa. Sabay na tumibok na malakas ang kanilang mga puso. Napangiti si Tyron at tinugunan ng parehong intensidad ang halik. Mas lalo siyang nahulog sa asawa na mapagtanto ang mga ginawa nito para alagaan siya sa gabing yon. Thank you. Ito lang naman ang gusto kong mangyari. Ako rin naman. Ngayon na ayos na, hindi ko na kailangang kontrolin o pigilan ang sarili kong mahalin ka. I love you so much, Laura. No need. Don't hesitate to love me harder. I love you too, Tyron. Oo, hindi na. Nakangiting sagot ni Laura.
Nagpatuloy sila sa halikan at ramdam nila ang pagkakaiba noon sa mga nauna nilang halik. Puno ng pagmamahal at kasiguraduhan, humaplos ang kamay ni Tyrone sa makinis sa balat ng asawa at napakapit naman si Laura sa kanya. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang kanilang halikan hanggang sa nauwi sa mainit na tagpo sa kama. Ilang beses inangkin ni Tyrone si Laura sa iba't ibang posisyon hanggang sa napuno niya ng katas ang loob ng babae. Gusto ko ng kambal na anak. May lahi kayo? Sa mother's side, oo. Di lang pinalad ang daddy ko at solong anak ako. Ako rin eh. Wala. Okay lang yan. Tsaka humalik si Tyrone sa noo ng asawa. Still, kaya nga ako lang para mahalin ka ng walang karibal. I know. I love you. I love you more. Tugon ni Laura habang nakangiti. Nagpalitan sila ng matatamis sa salita hanggang sa pareho silang nakatulog sa sobrang pagod. Yumakap sila sa isa't isa. Lumipas sa mga araw, mas naging malapit silang dalawa sa isa't isa. Hindi naman mapigilang matawa ni Laura sa pagiging possessive at seloso ni Tyrone pagdating sa mga lalaki sa paligid niya. Nako sir, nagagandaan ako kay Ma'am Laura. Pero hindi ko ugaling manira ng relasyon. Talaga lang ha? Oo naman sir. Ay, tama ka na nga Tyrone. Noong wala ka, si Eman ang tumulong sa akin sa paghahanap sa'yo. Tsaka siya ang nag-uwi sa'yo rito. Kung talaga may hidden agenda siya sa akin, di sana matagal na. Pinagpalit na kita. Mabilis sa kinabig ni Tyrone ang bewang ng asawa. Oo na, pero wag mo ko ipagpapalit. Oo nga, nag-usap na tayo di pa? Natatawan tugon ni Laura pero si Tyrone hindi pa rin talaga kumbinsido. Nagstay sila sa may garden ng umagang yon at naggala sila sa mall ng bandang hapon. Maging mga crew at staff sa mall pinagsaselosan ni Tyrone. Napapaano ka ba? Wala naman silang ginagawa masama. Meron. Kasalanan na ang titigan at kausapin ka. La, ang lala mo naman. OA na, Tyrone. OA kung OA, pero ayoko maibang nagkakagusto sa'yo. Ganoon din naman ako, pero wala akong balak ipagpalit ka. Niyakap ni Tyrone ng asawa, tsaka sila dumiretso sa loob ng restaurant para kumain. Umorder muna sila at isang sexy na maputing babae ang lumapit para kunin ang kanilang order. Grabe ang titig nito kay Tyrone na animoy noon lang nakakita ng sobrang hot na lalaki. Itinaas si Laura ang kamay na may suot na singsing tsaka kinalapit ang asawa. Inangat naman ni Tyrone ang kamay na may singsing at nakita yon ng waitress. Gusto ko nitong kanin salad tsaka palitaw with cheese sa panghimagas. Sa foods ito, tsaka yon, sabay turo ni Laura sa menu. Ayun daw ang order ng asawa ko. Pork barbecue ang sa akin at cucumber salad. Segunda naman ni Tyrone. Tumango ang waitress tsaka medyo napahiya pa nang titigan ito ni Laura. Ang daming malalandi. Ha? Wala. Ang sabi ko, gutom na ako. Buti na lang, mabilis lang. Tumango ang lalaki tsaka sila sabay kumain mag-asawa nang dumating ang mga order nilang pagkain. Todo asikaso naman si Tyrone kay Laura kaya sinusubuan siya ng asawa. Para sila mga teenager kung mag-asikaso sa isa't isa na talaga namang halatang in love. Gumala sila sa mall at bumili ng mga damit. Bagay pa? Nasa fitting room si Laura na lumapit si Tyrone at hinila siya papasok sa loob ng cubicle para siilin ng mainit na halik. Halos manlaki ang mga mata ni Laura pero dahil masyadong agresibo si Tyrone namalayan na lang niya ang sarili na natugon na sa halik. Kalaunan, huminto rin ang lalaki at satisfied na ngumiti. That's one hell of experience. Loko ka talaga. Tara na. Bibili ba ako o hindi? Siyempre bibili. Nagpatuloy sila sa pagpili ng maayos sa damit tsaka yun binayaran ni Tyrone. Bumili muna sila ng pizza bago magpa siyang umuwi. Samantala, kinausap ni Laura si Tyrone at sinabi niyang gusto niyang tumulong sa mga nangangailangan gamit ang perang binigay ni Don Miguel.
Donate, pero magtira ka para sa sarili mo. Although handa naman akong bigyan ka palagi. Okay. Mag-sponsor na lang tayo sa content creator, tapos sila na bahala mamili o mag-distribute sa tao. Do what you like. Nakangiting tugon ni Tyron. Nakauwi naman sila sa mansyon at nagpahinga. Kinabukasan, nag-message si Laura sa isang sikat na content creator at nag-provide ng pera para mag-sponsor. Transfer niya yun gamit ang GCash at labis ang pasasalamat dito sa kanya, pati na rin ng mga natulungan nila. Ayos na? Oo, nakakatuwa nga eh. Ang sarap sa pakiramdam makatulong. Sadyang tunay. Kasi may mga natulungan rin akong taong grasa noon. Medyo busy lang ako sa kumpanya ngayon, kaya hindi na nakapagpalaan ng oras. Kapag hindi ka busy, gala tayo sa mga baryo. Magbigay tayo ng kaunting tulong para sa kanila. Laki ako sa probinsya, kaya alam ko ang hirap ng dinadanas sa mga tao roon. Mahirap magtrabaho sa ganoong lugar. Mababa ang bayad at mahirap makahanap ng trabaho. Pa-extra-extra. Buti sana kung laging ganun. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Trabaho ang ibibigay ko sa kanila. Saan mo gusto? Magpapatayo din tayo ng negosyo dahil pang long-term use yun. Both sides will benefit from it. Tama. Ayun nga maganda yun. Nagkasundo ang dalawa at naglaan ng oras para sa kanilang pagtulong. Suportado ni Tyron si Laura sa kagustuhan nito makatulong. Kaya makalipas ang 2 linggo, nagtungo sila sa probinsya ni Laura at nag-abot ng tulong sa mga taga roon. Nagbigay sila ng 1 sako ng bigas sa bawat pamilya. Sobrang yaman ni Tyron, kaya walang problema sa kanya. Iyon. Nagbigay naman ng grocery package si Laura. Labis ang pasasalamat ng mga taga-baryo sa kanilang pagtulong. Walang anuman po, basta makatulong lang kami, ay ayos na. Dahil marami ditong nyog at kopras, related na lang doon ang negosyong ipapatayo ko. Alak, o kaya suka at iba pa. I will talk to my management team para makapag-decide ng ayos. Baka may suggestion pa sila. Tumango naman si Laura. Naggala sila roon pagkatapos sa maghapon na distribution. Sa sobrang tuwa ng kapitan ng barangay, nagpakatay ito ng baboy at mga manok tsaka pato para sa boodle fight bilang pasasalamat sa pagbisita tsaka pagtulong ng mag-asawa. Labis naman ang sayang nararamdaman nila Laura at Tyron sa mainit na pagtanggap ng mga tao sa kanila. Kapitan, hindi ba lugi kayo kasi baboy yan? Umiling ang kapitan at sinabing malaki ang pasasalamat nila sa mag-asawa dahil maraming natanggap na tulong ang mga naroon. Nagbigay pa sila ng 50,000 pesos para sa mga scholar, kaya mas lalo silang naging mabuti sa paningin ng ibang tao. Masaya silang dalawa ni Tyron na nakipagkwentuhan at kinabukasan din umalis na sila dahil marami pang aasikasuhin sa kumpanya ang lalaki. Napagod ka? Siyempre, pero ayos lang. Masaya naman kasi nakatulong tayo. Sa panahon ngayon, mas kailangan talaga ng mamamayan ang tulong natin dahil kinukurakot lang ng gobyerno ang dapat para sa bayan. Sobrang mahal nga ng bilihin eh. Hindi na makakabili ng 5 pisong sibuyas. Huling sama ko kay Manang Lotlot sa palengke. Tig 8 na ang sibuyas. Kailangan pa naman yung pangrekado sa araw-araw na lutuin. Oo, tapos binabarat naman ng mga magsasaka kaya lugi. Tugon ni Tyron. Nakarating naman sila sa mansyon makalipas ang ilang oras sa biyahe. Nagpahinga lang sila saglit tsaka kumain ng hapunan bago sabay naligo. Naging mas malapit pa sila habang tumatagal. Nang sumunod ang araw, sumama si Laura kay Tyron sa opisina. Pinagtitinginan nila ako. Ganyan talaga pag magandang asawa. Boledo ka talaga. Parang hindi naman. Parang ginajudge nila ako. Judge o naiinggit? Magkaiba yun. Sa panahon ngayon, same na yun. Kapag inggit sa'yo, i-judge ka. Hayaan mo sila. Huwag mong intindihin. Sa akin ka lang mag-focus.
Tinulungan ni Laura si Tyrone mag-arrange ng mga papeles sa opisina. Abala kasi ang sekretary niya sa mga inutosang lalaki. Samantala, habang nagtatrabaho si Tyrone, panay ang paglalambing ni Laura. Yumayakap siya rito at pinupugpog ng halik ang asawa. Ang lambing mo ah. Siyempre, para ganahan ka magtrabaho. Ganahan? Baliktad nga. Parang gusto ko na lang ng cuddle kasama mo. Ah, ganun. Huwag na lang kaya. Sabay tigil ni Laura nang kabigin siya sa bewang ni Tyrone at ilipat sa kandungan niya. Ramdam ng babae ang mabilis sa pagtigas ang pagkalalaki ng kanyang asawa. Feel it? Ang hilig mo talaga. Kasalanan mo. You're a temptress. Napangiti si Laura kaya sinakop ni Tyrone ang kanyang labi. Siniil niya ng mainit na halik ang asawa na tinugunan nito ng parehong intensidad. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging hayok sa isa't isa. Tumayo si Tyrone habang karga ang asawa at nilak ang pintuan ng opisina. Gigil nilang hinalikan ng isa't isa hanggang sa nauwi sa mainit na tagpo sa sofa ang mga sumunod na pangyayari. Talagang dito pa sa opisina ha? Siyempre. Anytime, anywhere. Natawa naman si Laura. Dinama ang bawat halik ng asawa at paglalaro ng dila nito sa pagitan ng hita. Halos mamula ang mukha nilang dalawa roon kasabay ng malakas sa tibok ng kanyang puso. Nagtagal yun ng 1 oras at nang matapos mabilis silang nagbihis. Grabe ka na talaga. Sadyang mahal lang kita. Mahal rin kita. Nakaka-addict ka kasi. Kung ganitong lambing lang palagi, Tyrone, papayag akong lambingin. Napangiti naman ang lalaki. Tinapos si Tyrone ang trabaho niya sa mga hapon na iyon. Tsaka sila umuwi ni Laura makalipas ang ilang oras. Isang araw, dinate ni Tyrone ng asawa sa Thailand sakay ng private plane na pag-aari ng lalaki. Gumala sila sa Thailand at tinikman ang masasarap na Thai foods. Bumili rin sila ng mga gamit roon. Good choice talaga ang Thailand. Ang daming pwedeng gawin dito. Oo nga. Kaya dito kita dinala. Nakaisip naman si Laura na mag-seller ng mga gadgets gaya ng phone, laptop at tablet. Kaya namili na rin sila ng mga murang gamit roon. Hindi na rin naman siya pinaglilinis ang asawa sa mansyon kaya minabuti na lang niya magnegosyo. Mamili ka lang. Kaya yan ikarga sa private plane ko. Oo, gusto ko rin talaga magnegosyo para malibang. Walang problema. Maganda nga yun kaysa maboring ka lang. Susuportahan kita sa gusto mo. Thank you. Nakangiting tugon ni Laura. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso sa sobrang kilig at saya. Lalo na nang hawakan ni Tyrone ang kamay niya. Pakiramdam niya nagkaroon siya ng kakampi at katuwang sa lahat. Yung dating boring niyang buhay nagkaroon ng sigla at kulay. Habang naglilibot sila, binilhan siya ni Tyrone ng mamahaling kwintas at mga gamit. Nang pumunta sila sa Thai restaurant, doon ibinigay at isinuot ni Tyrone ang kwintas. Wow! Ang ganda! Thank you! Para sa maganda kong asawa. You deserve all this luxury. Yes naman. Magana silang kumain at nang matapos bumalik na sila sa private suite na pagmamay-ari ni Tyrone. Bumawi si Laura sa kanya at pinaligayang asawa sa gabing yun. Satisfied naman si Tyrone sa kanya. Nagtagal sila roon ng 1 linggo bago umuwi sa Pinas. Bumili naman si Laura ng sariling commercial space para sa kanyang negosyo. Humingi siya ng permit ang mga kailangang papel. Sa loob lamang ng 6 na buwan, naging successful sila. Bilhin na kayo guys! Buy one take one Vivo Y66 for only 3,499 pesos. 2 na siya. Pwedeng magamit ng mga anakis yo sa pag-aaral. Nakangiting saan ni Laura sa harap ng kamera. Nila-live selling niya rin kasi ang paninda na may biglang nag-comment. Ikaw po, pwede ka bang bilhin? Biro ni Rostam sa kanyang kababata. Hindi naman yung pinansin ni Laura pero nang matapos ang kanyang live selling, doon na nagchat si Rostam kay Laura. Rostam? Tanong ni Laura sa messenger. Ako lang naman ang kababata at kaklase mo hanggang high school. Kamusta ka na? Eto, ayos naman.
Paano mo ako nahanap? Lumabas sa newsfeed yung live selling mo kasi may mga nagsha-share. Bisitahin kita bukas. Catch up? Okay, dito na lang sa store. Andito naman ako palagi. Reply ni Laura. Kahit paano nasiyahan ang babae dahil may kababata siyang nakausap ulit. Idagdag pa na matagal na panahon niyang gusto si Rostom. Mabait kasi ang lalaki at gentleman. Ilang beses siyang tinulungan noon sa academics at nililibre pa siya kahit tinatanggihan niya na. Makalipas ang isang araw, nagulat si Laura nang may humintong Mercedes-Benz sa harap ng store niya. Good morning, Laura. Ang ganda mo pala lalo sa personal. Bolero ka talaga. Ikaw nga dyan. Ang yaman mo na pala. Naka-MB ka oh. Hindi naman. Napamanahan lang tapos nagsikap pa. Kaya napalago ang negosyong auto shop. Wow! Ayos nga yan. Nagkwentuhan sila at habang tumatagal, para pa rin silang mga Laura at Rostom noong kabataan nila. Close na nagtatawanan. Tila sila lang ang naroon at wala na silang pakialam sa paligid. Lumipas sa mga araw na binibisita lagi ni Rostom ang babae at minsan tinutulungan rin si Laura magtinda ng gadgets. Nagpaparami lalo ng followers ang babae sa pamamagitan ng pagtulong gamit ang cash. Thank you talaga. Ang laki ng tinaas ang followers ko at mas dumami ang buyers gaya mo. Wala yun. Gusto ko naman ang ginagawa ko. Dahil dyan, libre kita mamaya after ko mag-work. Ayan gusto ko sa iyo eh. Napangiti naman si Laura. Pagkatapos sila mag-live selling at magbenta maghapon, sumakay si Laura sa mamahaling kotse ni Rostom at pumunta sila sa isang 5-star restaurant para kumain. Habang tumatagal, tila nawawala sa isip ni Laura si Tyrone dahil masaya siya kay Rostom. Pagkatapos silang kumain, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Maybe, destiny talaga na magkita tayo ulit. Ganon? Nakangiting tugon ni Laura. Noon pa kita gusto, Laura. Sa mga nakalipas na taon, hindi ka mawala sa isip ko. Ganoon din naman ako sa'yo. Talaga? How about now? Iba na ngayon. Magtatanong pa sana si Rostom kay Laura nang dumating si Tyrone. Inalis ito ang mahigpit na pagkakanektay tsaka lumapit sa dalawa. You invited him for dinner? Without asking me? Malamig ang boses na sabi ng lalaki. Sino ka? Ano pake mo kung hindi ka tinanong ni Laura? Kailangan ba palagi ng permiso mo? Inangat ni Tyrone ang kamay nila ni Laura na may singsing. Of course. She's married and I'm her legal husband. My opinion matters. Natigilan si Rostom. Hindi niya akalain na ang babae na gustuhan niya mula noon hanggang ngayon ay kasal na pala sa iba. Wala naman kasing nasabi si Laura. Chill, Tyrone. Wala naman kaming ginagawang masama. Inibita ko siyang kumain dahil tinulungan niya ako sa live selling at pagbebenta. Yun lang. Kababata ko lang si Rostom. Tsaka, wala na akong gusto sa kanya. Pag-amin ni Laura, mas lalong nadismaya si Rostom sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na yon ang maririnig niya kay Laura. Akala niya kasi gusto pa rin siya nito. Nakahinga naman ng maluwag si Tyrone at naniniwala siya sa asawa niya. Hindi niya lang talaga nagustuhan ang paghawak ni Rostom sa kamay ng asawa niya. Laura, hindi mo naman sinabi na may asawa ka na. I thought, magpapakilala ko. I am Tyrone Casano, owner of Casano's Group. Pasensya na. Akala ko kasi walang meaning sa yung usapan natin. Tsaka bukal ka mo sa kalooban mo ang pagtulong sa akin. Kaya akala ko magkaibigan tayo. Ayos lang. Pero may tanong ako. Masaya ka ba sa kanya? Oo naman. Masaya siya sa akin. Di ikaw ang kausap ko. Si Laura. Aba! Halos uminit ang ulo ni Tyrone sa narinig. Mabuti na lang at hinawakan ni Laura ang kanyang kamay. Huwag kang mananakit. Anya, kaya umamo si Tyrone. Sira ulo rin to eh. Hayaan mo na. Sa iba'y baling ni Laura kay Rostom.
Oo, mahal ko siya. Ayos naman kami, hindi kami nagkaaway. Pasensya ka na kung seloso ang asawa ko. Natigil na si Rostom at napagtanto niya na nagsasabi ng totoo si Laura dahil kung hindi, puro pasasa na ang babae. Hindi sana ito blooming. Basta, kapag sinaktan ka niya, andito lang ako. Hinihintay ka. No, walang saktang magaganap. At huwag ka na mag-abalang maghintay. Dahil akin lang si Laura. Imbes na mainis sa pagiging seloso at childish ng lalaki, kinilig pa si Laura sa kanya. Good. Then, sa sunod na lang. Mag-move on na muna ako. Pero sana sa susunod na pagkikita natin, tropa ko ng asawa mo. Saad ni Rostom kay Laura. Depende sa'yo kung hindi ka mga agaw ng asawa eh. Tugon naman ni Tyrone kaya natawa si Rostom at tumango. Nagpaalam na ito ng ayos sa mag-asawa tsaka umalis ng restaurant. Sinabayan naman ni Tyrone si Laura sa pagkain. Sa susunod nga makiramdam ka. Ayoko mawala ng asawa. Opo, sorry na. Di naman ako mawawala eh. Sa'yo lang ako. Tumango ang lalaki bilang pagsang-ayon. Pagkatapos silang kumain, nagpasya na silang umuwi matapos bayaran ni Laura ang bill. Simula noon, hindi na nagparamdam pa si Rostom dahil nag-move on na ang lalaki. Nabuntis naman ni Tyrone si Laura at quadruplets ang kanilang magiging anak kaya labis ang sayang naramdaman ng mag-asawa, lalo pa at babae tsaka lalaki ang magiging anak nila. Nag-focus sila sa kanilang pamilya hanggang sa mga anak si Laura at masaya nilang pinalaki ang quadruplets na magkasama. I love you so much. Kayo ng mga anak natin. I love you more, my wife. Tugon ni Tyrone at hinalikan si Laura sa labi ng buong pagmamahal. Masaya silang namuhay mula noon. May mga taong mahilig maglaro ng apoy at kapag napaso, nasasaktan. Gaya na lang ni Tyrone, kung kailan handa na siya magmahal, tsaka naman niya nalaman na binayaran lang pala ng lolo niya si Laura. Gayong seryoso na siya rito, nagkaroon sila ng misunderstanding, pero na makapag-usap, naging ayos na sila. Ganoon naman talaga sa isang relasyon, lalo na kung may history ang lalaki tapos may issue sa babae. Pero kung talagang mahal nyo ang isa't isa, pag-uusapan nyo ang problema para maayos. Sa panahon ngayon, bihira na ang taong handang tumulong, kaya nga sa mga kagaya ni Laura at Tyrone, dapat nating pasalamatan dahil yung tulong na binibigay nila hindi galing sa nakaw, hindi kagaya ng gobyerno na walang naitutulong, nagnanakaw pa, kahit kaunting tulong basta bukal sa kalooban. Sa pag-ibig, normal lang ang may pagselosan basta wag lang mananakit. Matuto tayong magtiwala sa mga partner natin. Nasa kanila lang yon kung magloloko sila. At para naman sa mga tao na tutukso, piliin nyo pa rin isipin ang mga partner nyo. Ang consequences sa mangyayari kapag nangaliwa o nagpadala sa tukso. Palaging isaalang-alang ang future nyo, lalo na kung may anak na, dahil mahirap magsisi kapag huli na. Sana po marami kayong natutunan sa kwentong pag-ibig natin ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.